Yo, so what is up na sa inyo mga katribo? It's Megan Aaron TV and welcome back to my channel. And for today's video nga mga katribo, ito yung tato natin dito sa may Cagayan. And for today's video nga mga katribo, ay pupunta kami doon sa pinaka the best na pansit batil patong dito sa may Cagayan. Dito nga kami napadpad sa may Lalays Pansiteria. At dito nga mga katribo, sabi nung tita ni Commander natin, masarap daw mga pansit batil patong dito. At kung hindi nyo nga natatanong mga katribo, isa sa mga bucket list ko kapag pumunta ko ng Cagayan ay makakain ng pansit batil patong. Ito na naman yung napakakit na batang si Easy, nanonood na naman siya ng cellphone. At according nga mga katribo, dun sa naparod kong video, isa sa mga pinakamasarap na nagsaserve ng pansit batil patong itong Lalays Pansiteria. Na kami mga katribo, tamang waiting lang dun sa in-order naming pansit batil patong. At ito nga mga katribo, tignan nyo naman si Easy, sobrang cute naman talaga ng batang yan. Dito kami sa Tuguegarao, Cagayan, sabi mo. Dito sa Lalays Pansiteria. Interviewin mo ako. Ay pinakamasarap na. Bakit bagong hair kayo dyan? Oo, hindi. Talaga kapag magpansit. Anong meron dito, auntie? Ang meron dito po ay ang pansit batil patong po. Bakit dito, auntie? Dahil itong pansiteria na ito ay ito ang pinakamasarap na pansit batil patong dito sa Tuguegarao City. Yun. Budol. So, Budol tayo kamo. O mga guys. Dito mga katribo sa pansitereng ito, medyo malaki naman yung kanilang space, so kaya naman siguro mag-accommodate ng mga 50 katao. At syempre, isa sa mga nagpapasarap ng pansit batil patong dito ay yung ambience. Sobrang makikita mo naman dito kapag nandito ka na nasa Cagayan ka talaga. Finally mga katribo, matapos ang 10 dekanta ng pag-aantay, dumating na rin yung order namin na pansit batil patong. Bawal nga akong mabilaukan dito mga katribo, baka sa hukay ako humantong. At makikita nyo nga mga katribo yung toppings niya, parang sobra ng malutong. First time ko nga na makakatikim ng pansit batil patong, kaya naman kain na wala nang tanong-tanong. 100 to. Tingnan nyo yung gano'ng karami yung serving. sa likod, sir. Ito yung 120. Ito yung 120. Marami yung 100. Ano yan? Classic. Mormiti yan. Diba kami dito? Kung 100, mormiti namin. Kaya ng 120. 120 yan. Batang manti. At hindi nga rin nagtagal mga katriba, pagkatapos ng maihain itong mga pansit batil patong ay sinimulan na rin namin kumain. At sobrang sulit nga ng pansit batil patong na ito, sigurado hindi ka mabibitin. Sigurado kapag nagsimulan mo ng kumain ng pansit batil patong, baka ikaw ay gabihin. Ito nga mga katriba, finally naubos na rin natin. Sobrang nahirapan nga ako, akala ko hindi ko kayang ubusin. Pagkatapos nga namin kumain ng umagahan mga katriba, doon nga sa pansit batil patong ay pumunta nga kami dito sa mga relatives ni Commander natin. At nung bandang hapon nga mga katriba ay sinubukan na rin namin pumunta dito sa may SM Tuguegarao City. Dito nga mga katribo ay nakakita ko ng isang Mio na 125 na sobrang modified. Gawa niya ng modification parang nagmukha ng big bike. O kaya naman kapag hindi ako nagkakamali ay isang Harley Davidson. Finally nga mga katribo, pagkatapos ng ilang minuto ay nakarating na rin kami dito sa may SM City Tuguegarao. Nga ng mga kasama namin dito ay sobrang dami na daw talagang pinagbago ng Tuguegarao City dahil wala pa naman daw ito noon. Dito nga mga katribo, napansin ko ng SM na ito ay sobrang haba. Kapag lalakarin mo from dulo to dulo ay siguradong hihingalin ka. Oras nga ng pagpunta namin dito mga katribo ay alas 3 ng hapon, kaya kung mapapansin ninyo ay sobrang dami ng tao. Sa mga katribo, sa napansin ko dito sa SM na to ay sobrang lakas ng aircon, sobrang lamig. At sabi nga ni Commander sa atin ay sobrang na siyang nanginginig. Ang pupuntahan nga namin dito mga katribo ay dito nga sa may Jayco. First time ko na naman dito. Kaya nga lang isipin mga katribo, dahil lahat ng first time na pwede kong maranasan ay naranasan ko dito sa may Tuguegarao. Ito nga mga katribo, inikot ko tong camera natin para makita nyo kung gaano nga kalaki itong SM City Tuguegarao. Ito na naman yung napakakit na bata na si Easy, kumakain na kaagad. Hindi nga rin nagdagal mga katribo ay dumating na rin tong mga orders namin. Shoutout nga po pala sa naglibre po sa amin dito. Sobrang salamat po sa inyo. Kita ko nga mga katribo, sobrang solid daw at sobrang masarap daw ng mga pagkain dito sa may Jayco. At ito nga mga katribo, nung nakakita ko ng salamin, syempre may selfie video tayo dyan. Nakakita nga itong mami ni Easy ng isang e-bike na kung saan sinakyan naman nila. Gustong gusto nga sumakay ni Easy kahit sa anong sasakyan. Wow! Dito nga nakakita rin ako ng LTO mga katribo. Hanggang dito ay nahabol ako ng LTO. Mga oras nga na ito mga katribo ay nagkahiwalay kami nila Commander at nakita ko sila nung packet lang sa may escalator. Ganyan kalawak ang SM City Tuguegarao. Sobrang lawak talaga. Talagang magkakawalan kayo ng mga kasama mo. At nung bandang hapon na mga katribo, nang pauwi na kami ay umulan na rin dito. Nung hinihintay namin yung sundo namin ay nakita ko tong kakaibang jeep na ito. Sobrang angas nga ng jeep na yan. Sobrang liit lang. Siguro ang kasya dito mga 6 o 10. At nung gabi na nga mga katribo, ayan dito kami ngayon sa kabahay ng pinsan ni Commander. Dito nga namin isa celebrate yung Mother's Day. At dito na rin daw kami
kami mag-stay ng buong gabi. Pasok ko nga mga katrip ay nakita ko tong napaka-cute na aso. Morenian nga daw yung lahi ng aso na ito. Hindi ko na nga rin napigilan na makipaglaro sa asong ito mga katribo. Siyempre alam niyo na naman ang kasunod nito mga katribo, chibugan na naman. Pero bago nga ang kainan mga katribo, ito nag-pray muna kami. Dahil siyempre hindi natin pwedeng kalimutan na magpasalamat kay Lord. Pagkatapos nga nito ay nagbanding na rin ang bawat isa. Sobrang natatakam na ako sa mga pagkain dito dahil sobrang sasarap. Ngayon nga nang nasabi ko mga katribo ay dito kami para mag-celebrate ng Mother's Day. Huwag nyo na nga lang tignan yung mga kinukang pagkain mga katribo dahil medyo madami yan. Sobrang dami ng pagkain dito mga katribo. May pinapaitan, may pork belly, mayroon ding sushi. At syempre yung pinaka-the best yung adobong pato. Sabi nga nila Commander ay napaka-solid talaga pag mapupunta sila dito sa Cagayan. Bakasyon nga na ito mga katribo ay sobrang craving satisfied kami. At dito nga mga katribo sa mga oras na ito ay feeling ko hindi ako natutunawan ng pagkain. At yung tiyan ko parang dumidiin. Baka mamaya sa CR na ako mag-check-in. At dito nga mga katribo pagkatapos nga namin kumain ay kanta-kanta na rin ako dito. Sobrang nakakamiss nga yung kortina na dito mga katribo dahil di remote control na lang. Dito na nga nagtatapos yung second day namin dito sa may Cagayan. Kinabukasan nga mga katribo ay maaga kaming nagising. Dahil nga may mga nakaplanong pupuntahan doon kami ngayong araw. Sana nga lang mapuntahan namin at hindi mag-interrupt ang mga bagay-bagay. Tapos hinihintay nga namin yung oras ay nilaro ko muna tong aso. At kita nyo naman mga katribo, di ba? Hindi nga sumusunod sa akin ito. Pati nga si Commander ay naging dog lover na rin. Tapos nga namin magagahan at mag-prepare mga katrib ay lumarga na rin kami. Ano tong ano? Oh, grabe oh. Iba pa yung Capitol. Parang sa Dingayen din, gano'n. Hindi nga ako nagkakamali mga katribo, hindi dito kami ngayon sa Peña Blanca, Cagayan. At ang una nga namin pupuntahan mga katribo ay yung farm ng pinsan ni Commander natin. Matatagpuan nga ito sa Peña Blanca, Cagayan. At gaya nga nang nasabi ko dun sa last vlog ko mga katribo, yung mga structures din sa may Cagayan ay sobrang nakaka-amaze. Hindi mo basta-basta makikita to sa ibang lugar. Dahil dito mo lang makikita at hindi mo na makikita sa iba. Pansin ko nga mga katribo, habang papunta kami dun sa farm ng pinsan ni Commander ay medyo gubat pa rin dito. May mga part nga sa lugar na ito na halos walang kabahay-bahay. At ang tanging mo lang makikita ay ang dagat at ang gubat. Baga mga katribo dito sa may Cagayan ay may mga part pa rin na kung saan wala pa rin mga bahay. At fast forward nga mga katribo ay nakarating na rin tayo dun sa farm ng pinsan ni Commander natin. At dito nga mga katribo sa farm na ito ay mamamangha ka parang mini zoo. Dahil nga sobrang lawak nga ng farm na ito dahil may manukar at may bubayan pa. At dito nga sa farm na ito mga katribo ay may mga nakita kong hype na hindi ko nakikita pang karaniwan. Sa iba. Ano lahi mo kasi? Dong Tao. Galing Thailand? Oo, Thailand. Pet lover ka talaga. Sabi, Oh. laki. Parang nagmanas yung paa niya. Kaya nga eh, parang may gout. Kala ko nga yung ano, yung manas. Pag talagang ganyan yun. Parang dragon. talaga. Dragon yung paa niya. Pag yung paa na lang ang... Dito ka rin mga katrib ay may mga nakita akong pikak. Magkasawa daw itong mga to. Bukod nga dyan mga katrib ay meron ding usa dito. At sa tanang buhay ko nga mga katrib ay ngayon lang ako nakakita ng ganitong uri ng hayop. Dito nga sa lugar nga na ito mga katrib ay malapit na daw yung Calao Cave. Isa nga yun sa mga pinaka gusto kong puntahan dito. Siguro ay hindi pa sa ngayon yun. Kaya naman may dahilan pa tayo para bumalik dito sa may Cagayan. Dito nga mga katrib ay nakikita ko ng wild berries. Sobrang tamis naman talaga nito. Katapos nga naming maglibot dito mga katrib ay nagpunta naman kami dun sa may baboyan. At dito nga mga katrib ay nakita namin na sobrang dami ng baboy dito. Pero ding iba't ibang klase ng baboy dito. At pagkatapos nga namin maglibot dun sa farm mga katribo ay nagluto na rin kami ng pansit batil patong dahil sobrang excited ko. Kami na rin ang nagluto nito. Dito nga mga katribo ay pinakita sa amin kung paano lutuin yung pansit batil patong. Ito yung ano niya, sabaw niya. Sabaw niya ito kuya no? Ito yung Mickey. Kayo po na rin pang gumagawa niya. Eh, binibili namin doon sa ano. Taga natin yung binibili kasi maraming magpansit na. Para di tayo makikita. Ano ho yan? Binili pang toppings. Ito ginagawa ng pansit batil patong. Pinahalo po yan.
Pagluluto nga ng pansit batil patong ay kailan mong malaman kung paano ito ginagawa. Dito ka mga katribo ay nagka-idea kung paano ito ginagawa, pero nga kulang nga tayo ng ingredients. Lagay na ng itlog dito. Mag-sideline na po kami dito. Nag-ano naman. Ayan, pansit batil patong yan. Yung pansit. Ano daw po pag iwahiwalay para hindi ano. Pala si tinawag na batil patong kasi Wala sa Maynila ito, no? mga itlog na yan, Wala sa Maynila ito. mga itlog na yan, iboboil tapos ilalagay sa tuktok ng ano, ng pansit. Tapos doon bibiyakin kaya tinawag na batil patong. Pero hindi naman siya binabatil yung itlog. Ayun o, ganun na. Parang boiled egg lang siya pero hindi talaga siya actually ano, parang ipapatong lang siya sa Sabi na, patil patong side by side ganyan. Ay, yung binatil, pinatong lang. yung chicharon natin na topping ay ayan, ginagawa niluluto yan. Calamares po yan, diba? Tapos ito yung iba. Yan yung ginagawa ang May patong. sila ano dyan, Patil patong. Yung ano, Yan, so nilalagay na yung ano, Mickey. Mickey po ba tawag ito? Business din dito yung ganito. Oo nga po eh, kaso lang wala pong ganito. ito na. Ayan na, nilalagay na yan ang patong. Tapos ito na yung ano. Nilalagay na po. Ayan, so pwede na daw yan. Ayan. Silagay nga dito. Nilalagay sa isang lagayan. Ibig sabihin ko, luto na to. Dito. Mickey pa lang, malasa na. Tapos maglagay ka na ng giniling, no? Oh. Diyan ka magkukusan yan. Masabot mo sa atin mo. Hindi. Kapag nalagyan na ano. Ha? Bali yung 150, dalawang siyang. O, sige. Less pansit ko ya. Oh, sige. Ayan, tapos nilalagay. Pero sa akin yung ano yung 150 yung dalawa. Pwede. Ilang gano'ng karaming mga 150. Ilan yung 150 lang? Apat. Tapos tatlong 120. Ay, hindi ko na sasama, te. Yan. So, ayan, pinatong na yung itlog. Okay. Ano kompleto? Ilan na siya ngayon ng 150? Dalawa. Ah, dalawa. OMG, kulang na siyang. Ano po yan? Atay. Liver. Liver. Kailan lagyan ng liver para... Ha? Yan yung twist. Ano yung pringito? Hindi natubo. Adobong atay. Eh, ano yung, ano bossing, yung may log pugo? Ano, Romy. Asan yung ano? Dalawang klase. Dito nga mga katribo, pagkatapos nga ng steps na ginawa natin ay finally masaserve na rin yung pansit batil patong natin. So, ito na yung finished product natin. Kung makikita nyo, marami siyang mga toppings. May itlog, may Shanghai, may ano ba to? Siomay. Ay, may chicharon pa. Ayan o, pahabol. Ano to? Siomay, no? Shanghai, tapos atay. Meron din siyang onion leaves, tsaka hotdog. Kulang nyo pa. Naman yung sabaw. Lagi siyang may sabaw. Ano masasabi mo? Yan. Perfect. Yan ang pansit batil patong, boy. Pagkatapos nga namin kumain ng pansit batil patong mga katribay, dito bumili rin kami ng mga pasalubong. At isa nga sa mga pinaka-delicacies dito sa may Cagayan mga katribay, yung kanilang bingka. Pagkatapos nga namin bumili ng mga pasalubong mga katribay, nagpunta naman kami dito sa may Robinsons. Dito nga inaya kami nung Anthony Commander natin para kumain ng halo-halo sa may Chowking. At dito nga mga katribay, ito yung pinakalas na pinuntahan namin dito sa may Tugigiraw. Kaya naman sa susunod na pagpunta namin dito mga katribay, paplanuhin na namin ng maayos yung mga pupuntahan namin para mapuntahan din naman namin. At fast forward nga mga katribo, bago kami umalis ay nagkaroon kami dito ng munting salo-salo
talo, budol fight nga mga katribo. Ilang oras na nga lang mga katribo ay paalis na rin kami pauwi. At sobrang nakakatawa nga lang mga katribo dahil lahat ng mga tumulong dito ay mga relatives na commander natin. At syempre sobrang nakaka-appreciate din mga katribo dahil feeling namin welcome na welcome kami dito. At kahit nga first time kong pumunta dito mga katribo ay nakita ko na sobrang ganda pala talaga ng lugar na dito. So lahat ng family members dito mga katribo napansin ko ay para silang bumubuo ng isang community. At dito nga mga katribo sobrang dami na namang mga pagkain dito. At ito nga yung pinakalas namin pagkain dito mga katribo, pero tignan nyo naman mga katribo sobrang daming pagkain, baka hindi namin maubos yan. Bago nga kami kumain lahat mga katribo ay nagkaroon muna ng simpleng picture taking. At syempre pagkatapos nga namin mag-pray mga katribo, ito kainan na. Halos lahat nga ng family members dito mga katribo ay nandito para kumain. Nakakatawa nga mga katribo dahil bawat pamilya ay may ambag dito. Sobrang saya nga lang mga katribo dahil lahat gradong kumain. Grado lahat ng pagkain na inahain ay mauubos. At eto mga katribo, pagkatapos nga namin kumain ay nag-prepare na rin kami ng mga gamit pa uwi. Nakakalungkot nga lang mga katribo pero kailangan na naming lisanin ang lugar na ito. Pero ang dala naman namin lahat ng alaala na ituturing naming ginto. Sobrang saya nga lang mga katribo sa pakiramdam kapag nakakakita tayo ng mga gitong klase ng pamilya na kung saan nagkakaroon ng kasayahan tuwing nagkakasama. At sa mga oras nga na ito mga katribo, habang paalis kami ay pinaplano na nga namin kung paano bumalik dito. Dahil nga gaya ng nasabi ko mga katribo ay sobrang saya ng lugar na ito. Wala, hindi ko makita yung iba. Iba mama mo. Hindi na ah. Thank you. Happy trip! Kaya rin po lahat! Na doon! Don Marcia! Numero 44. Para tayong artista dito. At dito na nga natin tatapusin ang ating vlog mga katribo sa salitang Cagayan na mabalon ni Kamo na ang ibig sabihin ay salamat. At sobra po namin kayong na-appreciate lahat. Susunod po ulit, babalik po kami dito. Hindi kasi umilaw yung isang kaya ni Kamo. Poste ng M. Ni Kano. Ni Kamo yun, M yan. At hanggang dito na nga lang yung ating vlog mga katribo. Sana napasaya kita sa vlog na ito. At kung nakaabot ka man sa part na ito ng vlog natin ay salamat sa iyo. Bye-bye!